Okay, magandang araw muli mga kababayan. Meron tayong panibagong pag-uusapan ngayon ito patungkol nga sa kumakalat na balita sa social media na sinasabi nila si Pangulong Duterte ay naisugod nga sa ospital, no? Dahil sa medyo hindi magandang kalagayan ng kanyang pangangatawan. Ayan, di alam kung gaano katotoo itong kumakalat sa social media. Ito nga si Pangulong Duterte ay biglang inisinugod nga sa ospital. Yan. Pero nung tong huling interview kay BP Sara Duterte sa May Dahig, ay wala man siyang binanggit patungkol dito kung si Pangulong Duterte ay naisugod niya sa ospital. Pagkos sinabi niya lang dito, si Pangulong Duterte ay pumapayat nga dahil sa kanyang karamdaman na diabetes. Ngayon, dumating din sa Dahig itong si Ma'am Elizabeth at wala rin siyang binanggit patungkol dito sa kalagayan ng Pangulong Duterte nga kung saan niya sinugod sa ospital. Kaya sa ngayon, mga kababayan, ay tinatanap saan galing ang balitang ito kung dapat ba natin paniwalaan ito, mga kababayan. Ngayon, pangalawa, mga kababayan, pag-uusapan natin ang yung pagpunta ni PBBM nga dito sa may Amerika kung saan pinatawag siya ni President Donald Trump. Ayan, ang balita natin ay mayroong kasunduan itong dalawang ito. Ayan, medyo nakakabahala ang kasunduan nito dahil nga alam kung anong pinag-usapan nila at biglang pumayag niya lang ito si BBM na zero interest nga ang pagdala ng mga produkto ng Amerika dito sa Pilipinas, pero tayo mga Pilipino na magdadala ng produkto sa Amerika ay 19%. Kaya yan ang pag-uusapan natin, mga babayan, ngayong oras ito. Kaya hiramin mo natin ang video ni Ka Eric Salis, kaya supportan natin YouTube channel ni Ka Eric at hiramin mo natin ito at pakinggan po natin ang pasabog ni Ka Eric Salis. So, hindi ko po kinukumpirma kung ano ang medical condition ni Pangulong Duterte. I have no direct information right now. Pero mayroon pong nakitang dumaan na post na parang siya po ay pina-check up. That's the least of the information that I can have. Pina-check up outside of the facility. So we have to come to the terms of information kung ito ba ay alam ng kanyang legal defense team, kasi nga iyan ay nasa custody si Pangulong Duterte, actual physical custody ng ICC. The procedures regarding sa kanyang movement in and out of the detention center ay dapat ipinapaalamin hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa kanyang mga abogado na rin. So we hope na may makukuha tayong categorical and confirmed information mula doon sa Netherlands sa kanyang mga abogado o kaya kanyang pamilya, kay Vice President Sara Duterte lalo na, kung ano ba ang latest update on the medical situation ni Pangulong Duterte. We are not insinuating or we are not preempting any information. Baka makuryente tayo sa fake news. Mahirap po kasi yan. Kasi pwede naman mag-generate ngayon ng AI. Yung artificial intelligence, yung boses kayang i-replicate or i-approximate ng computer, ng machine, na parang ikaw ang nagsasalita. Okay? So much so about that, let's give our deep prayers of solidarity that former President Rodrigo Duterte will overcome whatever physical, mental, obstacles that may have been affecting his current condition. Sana malampasan po ni Pangulong Duterte. Mahal po ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Lalo na po kung ang pag-uusapan natin ngayon, yung main topic natin kung bakit nag-live stream ngayong araw na ito si Ka Eric, no? Ibinenta po ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino kay Donald Trump. Mantakin mo, mga kababayan, hindi po inamin, hindi rin po inilahad ang katotohanan na mayroon palang nakatago na US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework na sa katotohanan, sa esensya at malalimang pagsusuri, ito po ay hindi reciprocal terms of trade agreement, kundi unilateral, onerous, arrogant imposition of the United States government through Donald Trump upang isalaksak sa ating baga at sa ating pagkatao bilang mga mamamayang Pilipino at sa dignidad ng ating bansa na sundin natin ang kagustuhan
unilaterally and arbitrarily. Ibig sabihin po, makaisang panig, unilateral, arbitrarily, walang pakundangan at walang pag-alang-alang na isaalang-alang o respetuhin ang ating soberanya, ang ating integridad at dignidad bilang malayang bansa. That's the way Marcos conducted himself sa harap ni Donald Trump, no? Walang dignidad. At he did not defend and he did not stand for the best interest of the people. Mantakin mo, 10% lang dati ang taripa na yan na ipinapataw sa lahat ng mga ini-export na mga produkto ng Pilipinas sa angmang teritoryo ng Amerika. Tapos sinataw tayo ng 17%, tapos ginawang 20% at ipinatawag pa si Marcos na parang isang maamong tuta, no, ng kanyang amo, like, "Psst, psst, come here, no? Parang ganon ang kondukta ng pagtrato ni Donald Trump sa kanya, no, mga kababayan. And nakita natin nga, yun nga ang nangyari. Yung makaisang panig kontra sa pangkalahatang interes ng mamamayang Pilipino at tumatapak at lumalabag sa integridad at soberanya ng ating bansa. Yun ang nangyari nga dito sa ginanap na pag-uusap at pakipagpulong o pakipagkita ni Mr. Marcos at kay Donald Trump sa Amerika. Ang isa po sa mga nakakagalit, pumayag tayo na mag-zero tariff. We will not impose customs duties at hindi tayo maniningil ng buwis sa anumang mga produkto na itemized sa open market declaration ng Amerika. That includes mga automobile, sasakyan, and maybe also computers and electronic gadgets na galing Amerika. Hindi ko pa nakita ang itemized or preferenced open market zero tariff na ini-impose ng Amerika sa Pilipinas. Samantalang sa atin, cut across 19% po. 1% diskwento lang ang ibinigay ng Estados Unidos sa pamumuno ni Donald Trump upang makapasok ang ating mga produkto sa Amerika o sa anumang American territory. For that matter. So sa 1% diskwento, mga kababayan, ipinilit at isinalaksak at pumayag si Marcos nang walang pagtutol na ipatupad ang market open preference na gustong ipatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas na zero tariff. Wala tayong ipapataw na buwis o anumang mga customs duties o taripa. Yan ba ay makatarungan? Yan ba ay makabuluhan at nagbibigay ng advantage sa economic and sovereign interest ng bansang Pilipinas? Of course, hindi. Hindi po katanggap-tanggap yan na bagamat hindi sinasabi na cut across or across the board, wika nga, ang pagpataw ng zero tariff on the open market preference na mga produkto ng Amerika na gustong i-impose sa Pilipinas na tinanggap ng todo ni Marcos nang walang pagtutol. Kaya siya pinuri-puri at binubulatik ni Trump na, okay yan bata, okay yan. You are a hard negotiator. You are a skillful negotiator. And because of that, I believe na ikaw ay mahal ng iyong mga kababayan. Ha? Si Donald Trump ay salesman bago po maging politiko. Sa ngayon, si Donald Trump po ay salesman na, politiko pa. Ang mga negosyo niya involves real property development, no? At marami pong mga issue siya na kinakaharap hinggil dyan sa kanyang personal na mga negosyo. At isa nga o dalawang building na naging tanyag ng mga bahagi ng ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng pamilya Marcos sa Manhattan, New York, ay si Donald Trump ngayon ang nakaposisyon o nagkakaroon ng otoridad na ito ay i-develop sapagkat nabili na daw ito ng Trump Property Management Group sa New York, sa Manhattan. So malinaw, mga kababayan, na talagang bago pa dumating si Marcos doon sa Amerika, hawak na siya sa liig ni Donald Trump. Not so much about the cocaine scandal in Beverly Hills. I will not deal about that. That's secondary. That's very trivial para sa Amerika, sa American interest.
We cannot put the burden exclusively on Donald Trump sa kanyang pagiging arrogante at hambog bilang pinuno ng American government, sapagkat yon ang kanyang role. Pero hindi rin dapat yon na gawin niya na mang-alipin, mang-alipusta at tapakan ang dignidad, integridad at soberanya ng mga bansang malaya na sa mahigit 200 taon ay hindi na po nila sakop bilang kolonya nila. That should also be pointed out to the US government and to Donald Trump. Pero ang may mas mabigat po na pananagutan ay ang panguyupapa, ang paninikluhod, at ang pagiging canine devotion, no? Canine is aso, no? Unit yan, and scientific name ng aso, canine, no? Kaya may canine unit ang police at ang mga military. Ang canine devotion ni Marcos sa Amerika ang siyang mas nakakahindik at nakakagalit na uri ng display ng supposedly ay leader ng isang malayang bansa. Mas mabigat po yun, no? While we are criticizing and we are making our point para punahin, batikusin ang arogante at hambog na postura ni Donald Trump at ng kanyang gobyerno sa Estados Unidos, the way they treat us, hindi tayo kaibigan. Aliping sa gigilid, no? Kung sa Philippine History and Philippine Social Studies, may dalawang uri po ng mga alipin na umiral sa panahon po ng Slavic or Ancient Society sa Pilipinas. Lalo na po sa panahon ng pananakop sa ating bansa. Mayroon pong alipin na tinatawag na aliping na mamahay o yung mga alipin na sa loob lang ng bahay ang trabaho nila. Domestic help and domestic chores ang ginagawa. Mayroon pong aliping sa gigilid na ito po ay nakadikit at bit-bit ka, parang tuta kanila ng mga slave owners sa panahon po ng Slavic society at panahon po ng slavery sa Amerika. Parang ganun po ang trato ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nang humarap sila. Aliping sa gigilid, no? If we are going to revisit our social studies lessons, mga kababayan. Malungkot tayo at nagagalit sapagkat hindi patas po itong US, Philippines, Reciprocal Trade Agreement Framework. Makaisang panig po ito na nagbibenepisyo kay Ginoong Donald Trump at sa interes po ng US government at ng kanyang mamamayan. We are not anti-US. In fact, ako po ay nagpakanlong, nagpasaklulo sa mga bansa po na ang mga pinupuna ko like itong sa Canada, sa Amerika, sapagkat nandyan din po ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho, nabubuhay ng marangal at sila po ay bahagi na ng ekonomiya at lipunan ng Amerika. So we are not anti-America or we are not anti-Americans. We are criticizing and we are critical on the American government policies. Magkaiba po yan kaysa pagiging anti-Americans o anti-America. Hindi po tayo ganon, mga kababayan. Hindi rin po ako pro-China. Ako naman po ay objective observer ng mga ugnayan ng mga bansa at ugnayan at relasyon ng iba't ibang mga leader at gobyerno. So, China man yan o Amerika, I am open objectively para tingnan kung ano po ang beneficial, makatarungan, matuwid na para sa kabutihan ng bansang Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. At hindi po tayo madidihado o kaya ay tayo naman ang magiging alipin sa sariling bansa natin, no? Kung wala ko ng mainit, no? I was not able to put on or turn on the AC. Bagamat mahangin pero humid, no? Maalinsangan. Yan, that's the term. So I have to use this. I'll take this one, mga kababayan. Wait lang ha. So ito po ang pinupuntuhan ni Ka Eric. We are not criticizing America because we are anti-Americans or we are anti-US. No. Noon pong panahon na yon na ako ay nasa CPP, NPA, NDF, mukhang ganun po ang orientation ni Ka Eric. Na tayo po ay medyo very, very hardline critical against the US policies and programs. Right now, ako po objective ako, mga kababayan. So,
Kaya ko po pinupuntuhan ito because ipinapangalandakan, isinasalaksak sa ating kaisipan ng mga propagandista ng American government na tayo daw ay kaibigan nila. They treat the Philippines as if we are friends, but in reality, we are not friends of America. Sa totoo lang po, alipin ang pagtrato nila sa atin sa mahabang kasaysayan ng ating pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa Estados Unidos, mga kababayan. So nakikita niyo yung refleksyon ni Langging. Dahil nagsarado ng mirror, ano. So mga kababayan, malinaw po ang aking binabanggit. Mali at sobrang mali at sobrang garapal ang pagpayag ni Marcos na mag-impose ang Amerika sa atin ng zero tariff sa open market preference products nila, na parang sila ang magdidikta. That is very disadvantageous po sa interes ng mga Pilipino. Hindi po natin papayagan na ganyan ang mangyayari, mga kababayan, na tayo po ay didiktahan ng isang bansa, lalo na ng Estados Unidos. Na matagal na panahon po, malalim ang sugat ng mga banggaan at pagtutol at paglaban natin sa kanilang ginagawang pag-i-impose sa ating bansa. Remember? Di Balangiga Bells na talagang pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik po ang dalawang bells, no? Sa simbahan po ito ng Balangiga, Samar, kung saan po nagkaroon ng matinding labanan ng sinalakay po ng mga American troops, no, during the Filipino-American War, ang bayan ng Balangiga na umabot po sa humigit kumulang 10,000 ang patay, no, including kabataan at kababaihan, dahil po sa utos ni General Jacob Smith na gawin pong howling wilderness of death and destruction ang Balangiga, Samar, nung Filipino-American War, dahil po namatayan sila ng mga sundalo na umabot din sa mga 50 yata o mahigit na binanatan at inambush ng mga mamamayan ng Balangiga, Samar sa panahon po ng Filipino-American War. Ang ganti, mga 10,000 halos ang namatay diyan sa 3 araw na pangmamasaker ng Amerika. Before Vietnam, there was Balangiga in Samar. And there was Budaho. Pagmasaker din po ito ng American troops sa Mindanao po ito, mga kababayan. I think Budaho is in Sulu. I think it is in Sulu Peninsula, mga kababayan. So, hindi po natin ibig na mawala ang mga lessons of history na ito. No, kung paano tayo nila inabuso sa panahon po ng nandito ang mahigit kumulang 46 years na pag-iral ng US Military Bases Agreement, kung saan po ginamit nila ang ating mga base militar sa Pilipinas, ang ating teritoryo, as if ito ay extra territory ng Amerika. Alam natin kung ano mga krimen at mga pang-aalipusta at mga pang-aabuso na ginawa ng Estados Unidos laban sa mga kababayan natin sa Clark, sa Pampanga, sa paligid po ng Central Luzon, kung saan lumaganap po ang prostitusyon, child abuse, trafficking of children, at maraming mga krimen na hindi na po naibubulgar noon. Including po itong Olongapo, na naging notorious din po na pugad ng military base ng Amerika sa matagal na panahon for over 40 years. But they never treated us as friends. They only treated us as instruments ng kanilang interest dito sa Asia-Pacifico o ngayon tinatawag ng Indo-Pacific region. Kaya po nakikita natin bakit kakayanin ng Vietnam na manindigan na mula sa 40% ay na-negotiate nila na maging 21% ang ipapataw sa kanila na tariff ng Amerika without giving an inch of their territory na gagamitin ng Amerika bilang US military base or EDCA or anumang mga kasunduan kagaya po ng notorious na Visiting Forces Agreement or VFA na pumapayag ang Pilipinas na maglabas-pasok at mag-resupply ang American troops and American military hardware sa teritoryo ng Pilipinas anytime that they wish, anywhere that they want to go, mga kababayan. Dahil sa Visiting Forces Agreement
na ipinatupad at sinimulang gawin yan sa panahon ni late President Fidel Ramos. At ngayon may EDCA pa. Ang EDCA naman ay forward deployment and forward military basing, kung saan po ang mga armas at kagamitang militar pangdigma ng Amerika ay nakadeploy sa maraming mga military camps ng Armed Forces of the Philippines. Ang sinasabi nila siyam lang, ang may binabanggit naman na 12 na. Pero sa pagbisita ni Marcos Jr., yan ang sinabi ni Donald Trump, mga kababayan, sa kanyang Truth Social, ang kanyang social media platform. I think he doesn't use anymore yung Meta, yung plataforma ng Facebook, at hindi na rin yata niya ginagamit ang kay Elon Musk na X or dating Twitter. So dito sa Truth Social, sinabi po ni Donald Trump na bilib siya kay Marcos. At mabuti na lang daw po na hindi na ipinagpatuloy ang ginawa ng previous administration, ng previous president, without naming President Duterte, na pagiging malapit sa China at lumalayo sa Amerika. Wow! No? Iniwasan niyang banggitin ang pangalan ni Pangulong Duterte as if hindi niya kilala ito. Yan po ang mga utak ng mga salesman na politiko pa. Noon patawag-tawag siya kay Digong, pa-dinner siya kay Digong sa Pilipinas, pa-invite pa no, 5 beses na mga invitation, as far as I know, na iniimbita si Digong na pupunta sa Amerika. Never na tumapak si Duterte sa Amerika. No? Sa mga bansang ito, na sa tingin niya, even sa European country, no, na mga matitikas na mga tagapag-intervene para sa European Union, hindi po pumunta si Pangulong Duterte doon, no, nung siya ay Pangulo ng bansa. At ito po ay nagpapakita that the real interest of Donald Trump para lokohin at bula-bulahin si Marcos is not because Trump is fond of the Marcoses. No! Alam ni Donald Trump, no, as a salesman as he is, na may mga ill-gotten wealth o nakaw na yaman na naka-frozen na nga at may kaso pa sa Amerika and even sa Europa pa. Ang pamilya Marcos, simula sa tatay nila. Alam niya ni Donald Trump, ang negosyante po ay maro. Pag sinabing maro, they always have the advantage to know things ahead. No, alam nila yan. Alam niya. Subalit hindi niya binibigwasan si Marcos kasi gamit niya yon sa ilong ni Marcos. No? Secondary po yung cocaine ni Lisa Marcos. She is secondary. Lisa Marcos does not matter to Donald Trump or to the US government, mga kababayan. Inimbestigahan po yon kasi may patay at hindi na i-report lagpas ng 6 hours. That's the meat of the matter. No? It's not because Lisa was there kaya inimbestigahan or kaya si Lisa at si Marcos ay hindi nagkasama dahil nahihiya siya kay Trump. Siguro factor din yan. Yung nagkaroon siya na tinablan siya ng hiya. But the real purpose is isalaksak ni Donald Trump sa pagmumukha ni Marcos at sa buong bansang Pilipinas na kayo ay alipin namin. You cannot do the will and wish of your government na hindi namin papayagan. Kung kaya, sinasabi dito sa US, Philippines Reciprocal Trade Agreement, na hindi tayo basta-basta pwedeng pumasok sa anumang agreement, sa mga tinatawag na FTA, Foreign Trade Agreement, sa mga bansang hindi kasundo o hindi ka-BRICS ng Amerika. That includes particularly China, Russia, Cuba, and the likes, mga kababayan. So, nakakahiya po na tinanggap natin na magpapadikta tayo just because Marcos wanted to be into the graces of Donald Trump in the American government. Pumapayag din tayo na gagawin na pinakamalaking imbakan at paggawaan ng bala at bomba, munition depot facility, muli ang Subic military base dati na ginamit nila dyan sa may Olongapo sa Zambales.